mga kaibigan, ongoing ang installation ng reinforcement para sa para nito sa tie rod beam. Yan. Itong portion pa lang ito ay nalalagyan kasi hindi pa tapos itong mga portion na binubutas namin. So pagka natapos na namin butasin yan, maghuhulog na uli ng reinforcement para din sa may mga butas na rin, guys, mga kaibigan ko. Yan din sa lugar na yun. Kaya ang ginagawa namin ngayon, yung shift night shift, dire-diretso lang ang pagbubutas. At pagkatapos namin butasin ay maglalagay na itong mga steel fixer ng bakal. At the same time, nandiyan na rin yung mga carpenter para maglagay ng shutter. So sila yung nag-check, ninaayos nila ito. Halo na yan, steel fixer yung nakaberde, itong naka-orange mga carpenter at saka mason. Sabay-sabay yung pagkakayak, mga kaibigan. Yan yung natin. Yan, dire-diretso lang ang ating steel reinforcement installation. Dire-diretso lang ang ating pagbubutas. Ang tawag natin dito sa ginagawa natin ito ay tie rod beam. Tie rod beam, mga kasangga, mga kaibigan. Yan, dire-diretso lang. Pero tayo sumusunod para mailagay yung mga additional reinforcement malapit dun sa tie rod. Medyo madali lang naman itong trabaho, guys. Talaga lang medyo mapagalan talaga gawin kasi sa dami ng bakal at yung mga binubutas namin na yun, isinusunod nila yung dowel bars para pagka nagbuhos yun, kakapit na sa yun. Ang galing nga mga steel fixer natin. Yun yung mga tao natin sa bubutas o sa magaling sa isla. Ready for going home. Nag-aaral na sila, naglilinis na mga gamit, naglilimpya na. Naglilimpya na din mga gamit. So kayo din ito mga karpintero, alas 6, hihinto na rin sila. Mga before 6 o'clock, mga 5:50. Hinto na rin yung mga yan. Yan mga kaibigan, dire-diretso na ang trabaho natin para sa tie rod beam. Yan, approximately bukas baka 1 week or additional 1 week. Mga 2 weeks siguro maximum. Tapos na pagbubutas natin. Yan mga kaibigan, isang magandang hapon sa inyo lahat. Mag-alas 6 na rito sa West Africa. Ang magandang hapon.